maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang hapon! Kumusta po ang bawat isa sa atin pong mga kasama ngayon sa programang Moms at Heart? Muli po ito ang inyong Mommy Bessie Rios at Lola Bessie na rin. Dahil ang bati ko po ay masaya at maligaya na pinagsama pa ng Happy Grandparents Day dahil bukas po ay magse-celebrate tayo ng ating pong Grandparents Day. And tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating mga usapan for this month of September na may kinalaman sa mga kamay-kamay. Ayan. From moms to mamila. Mom to a great grandmother. Ayan po ang ating tuon. Dito nga po sa ating programa ang humuhubog sa ating mga pusong ina. At mamaya lamang po ay meron tayong nakakaaliw itong ating kasama dahil siya po at her advanced age ay very busy sa mga bagay na mga kinukuting-ting na it's quite uncommon sa isang lola. Pwede niyo po kami samahan over our YouTube channel, FEBC Radio TV, o di ka naman po sa ating mga Facebook, yung 702 DCAS FEBC Radio, Memory Mommy or Moms at Heart, or our very simple way just to listen, dito nga po sa ating 702 DCAS AM1. At ang lahat na yan sa atin pong pagiging active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating huntahan at masayang kwentuhan mula po dito kay Lola na naggaganchilyo. Hey, Mami Lade! Good afternoon! Kumusta ka na? Good afternoon, Mommy Bes! At syempre, binabati kita ng Happy Grandparents Day. At sa lahat din ng mga mommies natin dyan na may mga apo-apo na. Happy Grandparents Day po! Correct. Kasi yan tomorrow at marami rin pong salamat sa aming nakasama nung last Saturday. Sa kabila ng nakaamba na bagyo ay, ayan, may mga nagsipuntahan din naman at galing pa po sa mga iba't ibang lugar. So, marami pong salamat sa inyo at salamat din sa bumati ng happy birthday to me. May glowing pa ng cake na surprise. Ano po? So, purihin po ang Panginoon, lalong-lalo na nga po, sobra akong na-touch dun sa mga talagang nag-take ng efforts na nagbiyahe from provinces just to join us dito sa ating event noong last Saturday. Okay. So, Mami Lay, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-discussion ulit patungkol sa mga hands, no? Mga hands, no? Parang yung gawa natin ng Saturday, di ba may mga hand massage tayong tinuro doon, ano? So, yan po. Practice niyo po yun para ang inyong stress daw ay medyo mabawasan. Hindi ko sinabing mawala. Kasi po, ang stress ay laging nandiyan siya. So, we should learn how to manage it. Alright. So, i-welcome natin ang ating kasamang mga lola talaga. Ayan, si Ate Josie. Siya ang ating makakasama ngayon para sa patuloy ng ating pag-uusap patungkol sa paggamit ng kamay. So, Ate Josie, sino ba ang gusto mong batiin ng magandang hapon at hello dyan? Mga anak na gusto mong batiin kasi tayo ay napapanood sa YouTube at sa Facebook at yan, sa buong mundo pwede tayong i-access. So, sino gusto mong batiin? Lahat na lang ng family. Saka mga nakakakilala sa akin. Napaka-general na bati naman yan. At ayaw mong batiin ang anak mo na nasa Middle East, nasa Singapore, para alam nila na ikaw ay nandito at magbabahagi. Okay, hi, dun sa nasa abroad. Na may kinalaman sa paggamit ng kamay. Okay.
May hawak-hawak ako, Mami Lay. Nakikita mo ba itong hawak-hawak ko na to? Yes, Mami Bessie. Mukhang ano yan may project ka ba dyan? Hawak-hawak ko na. Walang matapos. Gumawa ka ba nito nung elementary ka? Opo, pero parang hindi ko natapos yung project ko. Kasi isa yan sa mga pinaka-ayokong gawin. Di ba, meron pa siyang finger na pag-aayos, tapos meron pa Oo. di ba? Okay, so, Ate Josie, Yes paano po. ang pag-uusapan natin kasi yung paggamit mo ng kamay habang ikaw ay naggaganchilyo. In English, crochet. Crochet. Okay. Kailan ka ba natutong magganchilyo? Ngayon lang? Hindi na. Nung mga teenager pa. Mga teenager ka pa, nagaganchilyo ka na ha, talaga. Bakit project mo ba ito noon sa eskwelahan? Yes naman. And after now, buo pa rin siya yung nagawa ko. Okay. So, ang iyong mga daliri, pakita nga yung kamay mo, wala ba siyang mga arthritis? Kasi mga iba pag nasa edad, Di ba, Mami Lay? Curious ka ba? Before na lahat, before. Yan, tinan mo, hindi Before pala mga kung ano-anong parang bukod-bukod, May nail polish pa. Ha? Observe ba? So, tanungin natin siya ng mga personal na bagay. What do you like to know about her, Mami Lay, other than her fingers? Siyempre, gusto nating malaman, how young are you, Mommy Josie? I'm going 75. Wow! Di ba? Talaga, Mami Bessie, ang lahi niyo yata talagang parang you don't look like your age. Ganyan kayo magkapatid Nakakatawa. Very full of life kung titignan kayong dalawa, Oo nga. Pero pag tingnan mo yung look sa akin, parang hindi kami magkapatid. Nagdamit pa parang stripe. Oo. Ayan. So, tama ba? Tama. Sabi mo, Mami Josie, magse-75. Tama Yes, ba yun? Oo, di ba? So, ilan po ang anak ninyo, Mami Josie? 6 po. 6. Ilan po ang babae? Ilan ang lalaki? 2. 2 babae, the rest lalaki na po. Ang panganay niyo po ay ilang taon na? 55. At ang bunso? 34. 34. Nako, sigurado marami ka na ring apo. Opo. Ilan na pong apo ninyo? Yung pong mga apo, bali 14. Pero yung mga apo sa tuhod, 4. Wow, grabe. Ang dami na. So, 18 siya all in all. Big family pala kayo, Mami Josie, no? Ano po sila? Nagkikita-kita naman na kayo ulit ngayong matapos itong nakaraang 2 taon. Nakita nyo na sila ulit. Yes po. Kuminsan, ako yung nagbibisit sa anak ko. Itong taon na to akong dumalaw sa kanya. Talaga po. Eh di, ang saya. Nakita niyo na ulit. Naglakihan na yung apo nyo ng sa loob ng 2 taon. Ayun. So, ito bang pagko-crochet nyo? Itinuturo nyo rin sa mga apo ninyo? Namana na rin itong isa. Magaling na rin itong isa. Wow! Nakakatuwa naman. Magaling na siya. Matyaga Yun ang number 1 yan. Dapat yung patience mo. Matyaga pa. Yung pagko-crochet ay mas nagbibigay sa atin, para sa mga lola, di po ba? Kaya ako may hawak-hawak na model din, Kasi po, parang sa early childhood, dinidevelop ang fine motor. Mami Lea, malayo ka pa rito. Pero tayo po, hindi pa tayo second childhood, di ba? Pero para po masanay din yung ating mga kamay, di ba? At saka yung eye and hand coordination, no? Kasi si Ateng Josie ay, ano nga ba yung mga ginagawa mo sa crochet mo? Madami, iba-iba Pakita. Taas mo yung sample mo. Ito nasa likod Ako ay naglalaro nitong aking ginagawa din. Seat cover. Pagkapuno ka nito, Mami Lea, Parang this sa is the chain. Malaki ito
Oo, naalala ko yung lola ko noon. Naku, ang dami rin. Halos lahat ng gamit namin. Placemat, yung coaster ng baso. Yun po. Ayun, Nakrush meron siya na. din. Yan. Dati, Asan yung pinakikita mo kanina? Gawa mo? Ano Itong yan? blouse. yun, Blouse ko yung blouse pa. Ang ganda Ay, naman. yan. Ay, okay. Yung Talaga. isa, Ano, wala, nabigay ko na kasi sa apo ko eh. Pagka Ang gawa agad. summer. And to think, yung blouse na yan, simula yan dito sa ginagawa kong ito na Yes. ito nga lang, kanina ko pa ito ginagawa pagka ilan ang nagagawa ko. Maganda to, bagay ito sa'yo. Kaya, Kasi tagal-tagal. Gano'ng katagal mo yan ginawa? mga 6 days. Oo, Ilan? 6 days lang. Ilan days? 6 days? 6 days. Oo. Isang linggo, natapos mo na yan, yung blouse na yan. Mabilis kasi. Mabilis Tutok. lang yun. Tsaka hindi siya tumitigil. Hindi talaga. Saka siguro hindi ganito kabagal kung ginagawa ko. Kaya nga, alam mo, Mami Bes, ano yan eh. Yan siguro yung wala akong maalalang kaibigan ko na marunong mag-suls. At tawag yan sa Tagalog. Ganchillo, sulsi tuloy. Sasabihin. Iba pala yung sulsi. Mag-ganchilyo. Parang no? Parang hindi na siya akma sa namin, sa panahon namin ngayon dahil lahat ngayon gusto mabilisan, 'di ba? Bili nga ng damit online. Dapat kung pwedeng i-deliver bukas yan, i-deliver mo na bukas yan sa akin, 'di ba? Pero yung ganyan, pero sa ordinaryong tao, I don't think magagawa. Kung si Mami Bessie gagawa niya, baka mga 6 na buwan bago. Rin nga lang ginagawa ko simulang base na to. Tira mo, kaya pala nagagawa ko kahaba. Kaya nga, kasi 6 na araw lang, isang buong na, di ba, Tapos pantaan. ano yan? Ito, yung shawl, binibenta ginawa mo ko to. yan. Itong ginawa kong shawl. Ano naman yung isang yan? Balabal, shawl. Shawl. Oo. O may mga design pa, di ba? Yung isa Ay, iba yung kanina, itsura. ito may parang pabula-bulaklak no, Mami Ito nga, Josie. i-focus mong gano'n nga para makita natin yung kaibahan ng itsura niya. To? Oo, yan. Huwag mo Isuot na lang natin. Maganda pa isinuot natin eh. Yan. isusuot mo pa. Bumaba ka para makita ka mabuti. Yan, ako. Yan. Ganyan pala pinodel. Ang Ganyan ganda. talaga paggamit niyan. Oo nga, Tapos meron siyang tassel. Nagagandahan kasi siya ng iba may ganyan eh. Sa akin, ayoko rin wala yun. Yan. Nagsusway. Sulit na sulit yung tinatawag natin na pag-exercise na iyong mga daliri. Wala Yes. ka ba ramdamang masakit sa mga kamay mo? Wala. Pinagpala talaga, Mas masakit pa yata yung daliri ko kaka-text, ganyan sa cellphone ko. At saka nakakangawit lalo yung magpipindot ng cellphone. Oo. Totoo po. Tapos ang isa pa na nakita ko dito sa ginagawa sa ganchillo, una yung antyaga, Kasi yung biruin mo, ganyan ka ng ganyan, ganyan ka ng ganyan. Saka may count. Tapos pag ayaw ko na, yan, may count. Hindi pwedeng walang count. Wala kang magagawang pag walang count. May count? Ay, ano naman yung isang pinapakita mo yan? Coin purse na mga, Coin maganda purse. to. Maganda to eh. Coin purse. Oh, kita mo yung fine motor niya, parang wala talaga. Okay. Meron pa Magiging siyang artistic ka din eh. Kasi iisip ka, paano mo siya, lalagyan ng sara. Dapat nakasentro siya. Yung allowed na dami-dami ng points. Kung nag-expand siya. Kung kakayanin, pag mabigat na. Malaki itong isa. Ito, maliit. Saka pwede ito lalagyan ng earphone. Yung earpad ba yung earpad? Di ba? Social si Mami Josie. Alam na ang earpods. So yung ginagawa mong yan, siguro mas mabilis gawin. Yung maliliit na yan. Ito, pinakamatagal ito gawin. Hindi, yung maliit mong pinapakita, yung coin purse, yung mga lalagyan ng mga earpod. Mabilis kong gawin, nakakatatlo akong ganito sa maghapon. Tatlong ganyan sa mga. Ito.
So, bali ate, yan ang pinagkakaabalahan mo sa buong maghapon, mga ganyan. Hindi na kasi Tapos? ako ito lang ang ko sa, parang hobby ba na talagang gusto ko lang may ginagawang ganyan. Siguro, Tapos? Mami Josie, ang ano lang din, no, importante, may maganda kang upuan, no? Hindi, pagka, Eh, pwede rin tatayo ka, tapos minsan naman, uupo ka din. Gagawa ka na ng way mo. Oo. Kasi pag maghapon ka namang nakaupo, masakit naman sa ano yun, sa Sa gulugod likod. mo, di ba? So, sa ating mga mamshis na kasama, Oo. no? Nakikita natin na itong ginagawa na ito ay hindi ito simple lamang, no? Na parang halimbawa, maghuhugas ka lang ng plato o di siya magigisa ka sa iyong ulam, ano? Ito, may pattern ka ba niyan o nandito sa isip mo? Ito, wala akong pattern. Invento ko lang to. Ito naman, Invento talaga sasabihin lang nila sa ni Daday, si Daday, yung anak ko sa Singapore, na ganito gusto ko. Di sige, sabi ko, laparan natin konti, tapos buhol na lang sa shoulder. Gano'ng kahaba ba ang gusto ng ribbon, gano'n. Mga apo. Tube blouse. Saka yung bag, may mga nagawa na rin akong bag eh. Yung tote bag. Ito, meron ako isang Tote model. bags. Tama po, tote bags. Ito naman, table runner. Oh, Eh, nice. dapat dyan, may bilog sa gitna yan dapat. Magsimula maganda. Dapat may ganito yan sa gitna eh. Yan, ito yan. Nagjo-join sa kanila. Tapos, pag dudugtong-dugtongin mo siya, iba-iba Ganda yan, makulay, Mami Bes. Siya namili niyan. Yan. Tapos, kailangan marami kang ganito munang gawin. Pagka may ganito, ano sa ate, pag dudugtongin, ano? Okay. Tapos, syempre may bilang kasi yung haba. No? Yan ang mabigat dyan. Hindi pwedeng wala sa mind mo yung set mo na chain 6, tapos treble, then i-hook, chain another. May mga pangalan pala yun. May mga pangalan pala yun, Mami Lay. Ang nakakatuwa doon. Kasi nagka-count ka eh. Hindi pwedeng wala kang count. Ang nakakatuwa nga doon, Mami. Mawawala design eh. Pag wala kang count, pag hindi ka magka-count, mawawala yung design. Magkakaliko-liko. Di ba sabi mo, Mami Josie, ano pa yan? Dalaga ka pa? Pero natigil po ito nung mag-asawa ko, nagpalaki ng mga bata. Tapos ngayon, naaalala pa niya yun, Mami Bes. Saka hindi ko nakakalimutan. Di ba? Talagang kumbaga, siguro, minahal mo talaga yung ginagawa mo yan noon, nung dalaga ka pa. Kaya hanggang ngayon, na babalikan ng isip mo, no? Tapos nagagawa mo pa ulit. Nakakatuwa naman. Tama yung sinabi yun, nakakatuwa. Meron nakaka-appreciate nung maliit na bagay na ginagawa mo. At matagal, hindi basta masisira. It will take mga 50 years. Oo, kasi naalala ko, may kortina pa kaming ganyan, gawa ng lola ko eh. O, ang lola ko ngayon, wala na. Pero yung kortina. Yun ang magandang memory. Diba? Opo, yun. Tapos naalala ko, kasi sabi ni Ate Josie, binibenta rin niya, no? So, yung coin purse, magkano mo siya nabibenta? Mababa, 40 ko lang ibinibigay ito eh. 40 pesos lang. Para lang ako yung malibang, tapos mag-order ulit. Saan mo binibenta, Mami Josie? May mga kaibigan ako, sabihin ko, benta mo kahit 50, sa'yo na yung sobra, talik mo lang sa akin yung 40. Oh, nakakatawa naman. Tapos, nakakatulong pa kayo, no, sa iba? Totoo po. Saka mahal yan sa iba kasi ito mga 1,000 to sa iba eh. Hindi lang 500, hindi. Opo, tama. Yung effort. Yung ganyan, gano'n ka yan yung ginawa? Ito pong shawl. Sabi, mga almost lang to eh. Wala pang 1 week, siguro 5 days lang. Dire-diretso ako gumawa eh. From morning hanggang gabi. Tapos yan po, nakabenta na kayo ng ganyan. Oo, kinukuha niya na nga. Kaso, napalagyan niya po ng tali. Gusto niya may tali. Gusto niya may tali dito. Gusto niya magkano dito yan? may tali. Magkano Dito. naman yan? Dapat ito mga 1.5 eh. Gusto niya magkaroon ng tali.
hindi pwedeng butones. Sabi ko, gusto raw niya nakaganyan lang. Sabi ko, try natin talian. Parang shoelace. Right. So, customize pa, ano, Mami Lay, ano, pwede pang ang mga Ganda. customer ay may mga request na kung ano-ano. Tapos, so hindi lang pala ito kalibangan. Ang nakita ko dito, Mami Lay, no, sa ating pong mga, Lola Mami, Baba, Mami Lola, yan ang mga tawag ngayon, ano? Mamila. Mamila, yan, Oh, Mamila. papalo. Mamila. Ang ating pinofocus dito ay yung mga bagay na meron tayong pagkakaabalahan ng ating kamay. Diba? At for the case nitong si Ate Josie, ang kanyang kaabalahan ay parang kitang-kita ko ang saya-saya niya. No? Parang may fulfillment siya. No? Hindi, nag-embroidery din ako. May mga project ako embroidery. Embroidery din. Hindi ko lang nadala hindi ko sinabi. Andito lang tayo sa crusade. Mga sunflower, ganun, magaganda, mga leaves. Tapos yung may mga French nut, basta maganda siya. Para siyang, basta maganda. Basta maganda. Kasi yung blending ng kulay. Sige, ilalagay natin yan sa ating mga embroidery. Pagkipas itong video ay pwede nating ipakita sa mga magbi-video. Pero para po doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ang atin po rito mga ipinapakita ay mga iba't ibang produkto, no, na nagawa ng ating bisita na 75 years old. No? Pero siya po ay walang maintenance, wala po siyang mga dinaramdam na masasakit sa kanyang kamay. At ito nga po ang kanyang ginagawang libangan, and at the same time po ay nakakapagbigay din sa kanya ng kahit pa paano ay kita. Yan, ano? Kasi sa atin pong mga mamila, yan, napakaganda po na yung pakiramdam na kahit ganito edad mo, kumikita ka pa. Diba? Yes. Yung hindi ka talaga umaasa lang. Although yun, meron ka ng mga ayuda, sustento sa ating mga nagmamahal na anak, pero bilang mga senior ay dagdag sa ating self-worth, diba na, uy, kaya pa, sige. So, sa buhay po ni Ate Josie ay hindi lamang po siya masaya dun sa kanyang mga ginagawa at na-discover pa natin na Mami Lay, meron pa pala siyang embroidery, ano, sa kanyang mga pinaggagawa, no, ay nakakabigay po ng kasiyahan na even at this age ay meron pa rin nagagawa. Ayan. So, sa ating panghuling bahagi, no, kasi kami na ni Mami Lay ang magtutuloy ng iba pang mga life insights. Ayan. Dito sa ating ginagawa na ito. Ano naman yung pwede mong sabihin sa ating mga mamilya para sila ay ganahan o magbigay inspirasyon sa kanila dahil dyan sa iyong karanasan sa mga kamay? Ang share ko lang sa mga may edad na mamila, ganun, instead na magpa-therapy kayo, abala pa kayo sa pagpunta, mas nakaka-enhance ng ano yung ganitong may ginagawa. Instead na yung therapy, babalik-balik lang yun. Kahit iti-therapy, ito, magandang exercise sa kamay. Pati sa mga shoulder, nag-move eh. Almost lahat ng nag-move. Yan. Okay, so maraming salamat sa iyo, Ate Josie. At thank you din. At sa iyo mga naibahagi ay sana po nakapagbigay tayo ng inspirasyon. Pero tutuloy pa tayo, Mami Lay, ano? Ito ay matapos ang mga paalala ng ating guru ma'am na si Mami Arlene para sa ating dagdag na mga kaalaman. Guru Mom, ang kaagapay mo sa pagpapatalino ng mga moms at heart. Kumusta mga momshies? Ito po si Mami Arlene, ang inyong guru mom. Grandparents Day muli. Ito ang espesyal na araw para sa mga lolo at lola na talaga namang dapat i-honor at mahalin. Marahil maraming nagsasabi na ang mga elderly ay makukulit na at super sensitive. Ngunit ano naman kaya ang mga nasa isip ng mga ito? Ayon sa ating BFF, Harry Moody sa kanyang aklat na Aging, Concepts and Controversies. Habang tumatanda, ang tao ay natural lamang gumunita sa good old days. Kasama din dito ang nostalgia at pagsisisi sa mga nagawa noong nakaraan. At syempre pa, ayon sa BFF Harry,
Para sa mga lolo at lola ay talaga namang nagbibigay ng meaning sa buhay ang mga sumusunod. Una, human relationships tulad ng family, friends, at even mga dating katrabaho. Pangalawa, ang serving others. Kahit na sa katandaan ay nais pa rin nilang maglingkod sa iba. Number 3, andito yung pananalig sa Diyos dahil ito'y nakakatulong sa mga old ones na makakope sa stress. Ang mental health and well-being ay pinatatatag ng faith, prayer, and trust. At ang pang-apat, leisure activities. Ayon sa pag-aaral, makakatulong ang pagkakaroon ng mga social engagement upang mapawi ang boredom. Kaya naman kahit na matanda ay pwede pang matuto ng new skills gaya ng arts and crafts. Dapat lamang ay tulungan ang mga old ones, ang mga lolo at lola na maging ma-enjoy pa rin ang buhay kahit sa katandaan. Ayan mga momshies, sana'y kapulutan ito ng magandang aral. Muli si Mami Arlene, ang inyong guru mom. Maraming salamat, Mami Arlene, sa iyong mga kung ano-anong babasahin na naman na ipamahagi sa atin. At sa pagbabalik po ng ating Moms at Heart, ang inyong Mami Beserios, kasama si Mami Lay at babay na po kanina kay Mami or Lola or Ate Josie, patungkol sa kanyang mga na-share sa Ganchillo. Parang ano ang title ng ating ngayong Ganchillo? Ayan. So, ito yung mga products. Isa ito sa kanyang product. This is actually very long, Table runner ang tawag dito. Yan. Table runner. Tumatakbong table. Okay. So, Mami Lay, looking at her story, sana po naka-inspire sa mga iba pong mga mamila na at 75, she's still working on these things, no? Ano sa tingin mo, Mami Lay? Very yan, Mami Bes. Hindi lang siya exercise sa sa kamay niya. Kundi yung creativity niya, 'di ba? Yung kanyang isipan. Yung kanyang isipan, 'di ba? Kasi umiisip siya ng design. Kanina nga sabi niya, 'di ba, yung kanyang crochet na coin purse. Oo. Ano yung sabi niya? Sabi mo, may pattern ka ba dyan? Wala. Inisip ko lang to eh. O, di ba? So, binibilang niya, no? Oo. Tsaka bilib na bilib ako. Imagine, hinukay niya pa yung panahon na dalaga siya. Inalala niya, paano niya ginagawa yung mga yun. Kasi, di ba, it was a skill developed nung dalaga pa daw siya. Tapos ngayon, 75 na siya, ginagawa niya ulit yun. Kaya nakakatawa. Ewan ko kung paanong yun. Na-recall niya lahat yun, di ba? Kasi may mga terms pa siyang ginagamit kanina, sinasabi sa atin. Inisip ko, Rebel, yung mga pangalan nito. Yan. Nanood kaya siya ulit sa YouTube. Mukhang hindi naman niya ginawa yun, di ba? Talagang very powerful talaga. Yan. Ito yung chain. Ito, yan, yung chain. Yung mga in-between. Tapos itong hahabang ito, yan na yung treble. Yan. Nakakapal. Pero yung pagdudugtong niya, yun, chain lang yun, yung simula. Yung simula nito, di ba? So, ang nakita ko doon, yung fulfillment, parang tuwa siya sa kanyang ginagawa. Di ba? Fulfilled siya kasi parang tikita niya at her age na, although naka-eyeglasses naman siya, no? Pero yung kanyang hand, no? Kasi, Luka, gaano kaliit ang hook? Ayan, may hawak po ako naman. Gaano kaliit yung hook, no? At actually, ang hook, may mga number po ito, no? Ayan, so itong hawak ko is 8, no? So, based dun sa number, yun yung laki ng kanyang hook sa dulo. Pero yung pinakasukat ng hook, almost pare-pareho siya. Pero yung grip nito, no? At saka yung movement ng pag-hook mo, fulfilling sa kanya kasi parang wala siyang pain sa kanyang kamay. No? Wala siyang pain. And naitutusok niya siya ng maayos. So, fulfillment, tsaka nabibenta niya, di ba? Did you notice? Meron daw bumibili sa kanya. Yun nga, Mami Bessie ba, imagine, naging source of income pa yun sa kanya.
at her age na 75. At hindi lang yun. Sabi ko, akala ko baka nagpo-Facebook na to si Mamila at marunong gumamit ng pagpo-post siya sa Facebook. Pero hindi, sabi niya, yung mga kaibigan niya, ibibigay niya ng 40, ikaw na kung ano yung tubo, sa'yo na yan. Di nakatulong din siya sa mga kapwa niya, Mamila, di ba? Ang alam ko yung mga kasama niya sa church, yan, kumukuha yan sa kanya. Tapos, yun, nagbebenta-benta din sila, di ba? Siguro naaaliw lang din naman na ipatronize yung kanyang product kasi para siya mas ma-inspire, di ba? So, sa atin pong mga seniors, ang ating pong fulfillment ay pwede nating hanapin. Hanapin natin kung saan po ang ating fulfillment. Yung iba, baka sa cooking, di ba, no? Yung iba naman ay baka sa yung gardening, di ba? Yung mga ganon. So, ano po yun? No? Yung kanina ay, kasi ang focus natin for the next month ay mga hands, no? So, yun, talagang gamit na gamit niya yung kamay niya. At yung kamay, left and right, no? Hindi pwede sa ganchillo yung isa lang. Kailangan left and right ay gumagalaw. Tapos, dahil dun sa nito, meron siyang, igaganyan mo siya, tapos igaganon mo siya dito, di ba? Tapos hahawakan mo ng isa, tapos igaganon mo nung kabila. So talagang all your fingers will be moving. Tawa ka ng tawa dyan. Kasi alam mo yun, Mami Bes, parang iniisip ko, ito yata isang bagay na hindi ko gagawin pagka tumanda na ako. Di ba? Masyadong mabusisi talaga. Tapos, Kaya nga, ang sabi natin sa ating mga seniors, hanapin kung saan yung fulfillment. Or maybe, sa case ko, yun, hindi rin ako matyaga dyan. Di ba kanina naglalaro lang ako, di ba? Tapos tinatastas ko lang na ganyan, ano? At hindi ko nga mai-hook itong aking hook dun sa thread. Sa yarn pala, yarn yung ginagamit ko. So, my fulfillment is in writing. So, I use my hands sa computer, sa laptop. My fulfillment is in research and teaching. Yan. So, ano po yung ating fulfillment? Huwag po nating hayaan na wala lang. Ano yung term doon? Amagin. Amagin. Stale. To be stale. Ayan. So, fulfillment, nakita niya yung creativity niya, fulfillment niya na ito pa isang letter F, no? Para puro F tayo. Focus. Nakita ko yung focus di ba? Yeah. Maghapon siya gumawa. Grabe. Bilib ako. Tama, Mami Bes, sabi niya nga, di ba, wala na siyang panahong manood ng TV. Di ba? Maganda rin yun, di ba? Kasi minsan talaga yung napapanood mo, malaki ang epekto sa damdamin mo, sa emosyon mo, lalo na pag nagkakaedad ka na, di ba? Yung mga kontrabida dyan, baka high blood din ka pa dahil sa galit mo. Pinapanood mo. At least ito, talagang focus siya, di ba? Pati yung pagbibilang niya, sabi niya kanina, may bilang yun. Hindi pwedeng mawawala ka sa bilang kasi hindi magpapantay yung gawa mo, di ba? Ayan. Look, ito, may bilang siya eh. Ilan itong, yan, para sa isang ganito. So, may bilang bawat isang ganito at may bilang sila collectively para ka makabuo ng isang bilog na ganito. Di ba? Dapat mahabang pasensya mo dyan, Mami Bes. And focus also because i-forecast mo no? Kung paano mo siya kukwentahin. May math pala, hindi ba sa bilang? May bilang. Kasi itong hawak ko, no? Dito yan nagsimula sa maliit. Tapos, kumabit-kabit na yan. So, yan, bawat isa yan, may bilang yan. Kung hindi ka marunong magkwenta, baka hindi maging even kasi tutusukan mo ng susunod na layer, di ba? So, yun, nakakatuwa yung focus niya doon. Kasi instead of, yun, isa pa yun, according sa mga researches, the more that we use our mind in those details, no, ng mga bagay, the more daw siya na nagiging sharp. Yan. Sharp, diba? May best. Naalala ko noon si mami ko, yung mga beads naman.
Yung mga beads na ginagawa ring coin purse, ginagawang bag. Naku, yun naman ang ano niya, pinagkaabalahan niya sa sarili niya noon. Kanina rin narinig ko si Mami, si Mami Josie, sabi niya, gusto ko kasi yung busy pa ako. Busy pa ako, may ginagawa pa rin ako. Kahit nga yun, sabi niya, magsi-75 na siya, di ba? Talagang malaking bagay yun na bukod sa, syempre, alam natin na busy tayo sa gawaing bahay. 'Di ba? Hindi naman mawawala yan eh. Yung mga ligpitin mo, luluto mo. Pero yung may libangan na nagiging, mo na rin, somehow, source of income, nagiging creative ka pa rin. Iba yun eh. Yun yung talagang excited ka na pagtapos mo na gawin yung mga trabaho sa bahay, uupo ka naman at yun naman ang pagkakaabalahan. Yes, so yung pangatlong letter F natin doon, there's also fun. There's also fun. Kasi kapag ini-enjoy niya yung ginagawa niya, nasasayahan siya, di ba? Tapos nakita ko yung saya niya doon, sabi niya na pag natapos niya, tapos sabi ng customer, "Oy, lagyan mo pa ng tali, mga ganito." Tapos sasabihin niya, hindi, dapat ito na lang, gano'n. So, she finds fun in suggesting sa mga customer. Di ba? Na enjoy niya yung buhay niya na, I can suggest, di ba? Tapos papasok naman yung mga customer. So, mga mami la and mami, papalo. Daddy Lo. Si Daddy Lo. Daddy Lo. Hindi ako sanay doon sa tawagan na yun. Daddy Lo. Ay, kayo po, ano po ang inyo namang mga pagkakaabalahan, no? Naalala ko, meron akong alam ngayon na isang lolo, ang kanya namang kakaabalahan yung mga isda. Isda, di ba? Yung ba nagre-raise ng yung mga hito na yan, di ba? No? Tapos nilalagay-lagay sa mga tank, di ba? No? So, yun, from fingerlings, tapos may mga lumalaki, no? Makakatuwa daw yun, ano? So, yun, ano po yung ating pagkakaabalahan? So, in short, itong tatlong letter F na to, na fulfillment, focus, at saka fun, ay maganda natin pagsama-samahin. Okay? So, Mami Lay, ano naman kaya ang masasabi ng ating tibok puso, Ma'am Shiz? So, let's listen to Mami Weng Del Rosario sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta na po mga grannies? Sabi sa isang quote, retirement is not the end of the road. It is the beginning of the open highway. Totoo po ito, di ba mga grannies? Marami sa aking kakilalang mga lola, matapos mag-retire from work, ay nag-retire lang parang as in nagpalit ng gulong upang tahakin ang ibang opportunities. They use their retirement to try out a second career. Ang iba nahilig sa farming at ang iba ay nag-umpisang magnegosyo. Yan ang ating mga grannies, hindi talaga papipigil. Kung sabihin nga ng tatay ko noon, kung titigil ka lang daw sa bahay, ay lalo ka daw manghihina, kaya kailangan pa rin maging productive kahit senior ka na. Dahil hindi na siya noon makapangista, ang pinagtuunan naman niya ay ang pagtatanim, kaya pwedeng-pwede pa rin kumita. Dahil nga ang ating mga seniors ay punong-puno ng karunungan, kaya kadalasan kinukuha pa rin silang maging counselor, consultant, mentor o coach at patuloy sa pagiging educator. Naikwento nga sa akin ng aking mga anak na ang ilan sa kanilang professors ay mga senior na. At hindi lang brain ang active sa ating mga elderly, physically active din sila. Naaliw akong panoorin ang mga lola na active sa Zumba at yan ang hobby na kinagigiliwan ng iba. At ang tunay na fulfillment sa karamihan ng ating mga grannies ay ang volunteerism, lalo na sa mga apo at maging sa kapwa at higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, our greatest personal fulfillment comes when we contribute to improve the welfare of others. Subalit ang tunay na fulfillment ay ang makilala mo ang Diyos na siyang tutupad sa lahat ng pangako niya sa iyo. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Lucas 1:45.
Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Thank you so much. Thank you so much, Mami Weng, sa iyong mga pampatibok puso. At naku, lala ko na naman si Mami Weng ng Saturday. Talaga namang all out siya sa kanyang mga presentation ng mga Heartbeat Live. Okay? So, nagbabalik po kami ni Mami Lay at ngayon po ay panghuling portion na sa atin pong Moms at Heart. So, Mami Lay, how do we put the punchline here? Punchline. Ito, Mami Bessie, meron akong naalalang verse, yung sa Psalm 90 verse 17. Sabi doon, let the favor of God rest upon us and establish the works of our hands. Yes, establish the work of our hands. So, kahit paanong edad tayo, no, pagka yung favor ni Lord, sabi nga, rest di ba? Imagine, pagka sinabi mong rest, walang pressure, di ba? Kumbaga, nananahan sa'yo ng may kapayapaan sa puso. Ginagawa mo ng may kasiyahan, may fulfillment, di ba? And then He will establish the works of your hands. Na kahit sa pakunti-kunting paraan na meron kang kikitain doon, meron kang makukuha, di ba? Mali mo later on, mag-flourish pa ang negosyo ni Mommy Josie o ng mga mamila natin dito at Daddy Lo. Yes, at sabi nga natin, yung ating binahagi about ganchillo, crochet, ay isa lamang. Kung ano po yung ating passion na pagkakabalahan, yun po yung ating itinutuon dito sa ating gawain. Kaya, maganda ipanalangin natin ang bawat bahagi ng ating lakbayin para tayo ay bigyan ni Lord ng wisdom at yung favor na yan ay ating ma-claim. At bagay na bagay itong magtatapos sa atin kasi her name is Grace. So si Grace Baldon po mula sa ating Cavite chapter para sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Lord, sa pag-ibig na palagi namin nararanasan. Tunay po, Diyos, Ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago sa iyong mga pangako, Panginoon. Ama, sa oras pong ito, kami po'y nagpapakumbaba at lubos pong nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa bawat salita mo, Panginoon, na nagpapalakas sa amin, O God, upang mas lalo kaming tumibay, upang mas lalo na kaming lumakad sa kalooban mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Itataas ka namin, dadakilain ka namin, sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti. Sa iyo po ang pagsambama, sa iyo po ang papuri, at ang kadakilaan ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. God bless po. Maraming salamat sa iyo, Mommy Grace, sa iyong pagtatapos sa ating sa panalangin. And as always, as ever, sa aking kasama, si Mommy Lay. At ang masaya nating samahan nung last Saturday. Sana madalas tayo merong gano'n, At sa ating pong mga lola,
at lolo na ang encouragement natin ay let's find fulfillment, let's have fun, and let's have focus sa ating pong mga ginagawa. Ayan. Thank you so much, Mami Lay. Thank you, Mommy Bess, and happy Grandparents' Day! Yes, happy Grandparents' Day po sa ating lahat. Kasama pala ako doon. Thank you, Mami Lay. Bye-bye! Yan, meron na naman po tayong isang pinagsamahan na kwentuhan dito sa ating programang Moms at Heart. Masaya po ako dahil bukas ay special celebration, araw po nating mga great grandmomsies at ganoon din naman po ang ating mga popsies, no? So bukas po ay Grandparents Day. So sana nga po ang lahat ay na-encourage dito po sa ating tatlong letter F na pinag-usapan. Maganda po kung tayo ay we still find fulfillment kahit nga po tayo ay medyo advanced in our age and we focus on something that we like because that something gives us fun. Ayan. So, tayo po ay sama-sama na nagpapahubog sa ating po mga pusong ina sa ating programang Moms at Heart. Kayo po ay aming nakasama sa isang very simple way. Baka kayo po ay nakinig lamang through our 702 DCAS AM band o di kaya naman kung merong Wi-Fi. Nakakonekta po kayo sa ating YouTube channel FEBC Radio TV, sa ating Facebook 702 DCAS FEBC Radio, or sa Moms at Heart or Memo ni Mami. Ito po inyong Mami Bessie Rios, nagpapasalamat and of course, salamat sa ating pakikipag-isa, no? Pakikipag-membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya po tayo ay mayroong ganitong mga programs. Kaya nga po, let us join together as we continue dito po sa gawain ng pagpapahubog sa ating mga pusong ina. Mula sa inyong Mami Bessie Rios, muli po, Happy Grandparents' Day.